maganda rin na yung Ilocano na wika, inaaral or sinasalita rin natin. Make sense? No? Comment. May tanong ako para kay Teacher Albine. So dun sa Marinduque, nung bata ka pa, like may ibang wika, how to say this, besides, bukod sa Tagalog dun sa Marinduque or purong Tagalog dun? Actually, may debate pa rin yan, Kelly. Kaming mga taga Marinduque, sinasabi namin, ang wika namin ay Tagalog. Language or dialect. It's more than just a label. It's about identity, culture, and history. Today, I'm talking with my advanced Tagalog learners about this very topic. First things first, welcome to Learning Tagalog with Aralyn World. I'm Albine, your Tagalog language tutor. But I have a message to Filipino diaspora around the globe. Learning Tagalog is just a good start. That's why, in this video, I will try to give you a fresh perspective on learning more than just one Philippine language. Now, back to the video. Pero kaya doon napapasok yung dialect, Kelly. Kasi yung Tagalog family, may na rin yun, naggrupo-grupo na rin siya. Merong Batangas Tagalog, depende sa syempre. Merong sa parteng norte, merong Bulacan Tagalog. Sa parteng east, merong Rizal Tagalog. Tapos iba rin yung Manila Tagalog, no? So, kami sa Marinduque, parang may research akong nakuha, paper na nakuha, nabasa. Ewan ko ba kung saan ko na inilagay. Siyempre, PDF yun. Na yung naka-focus sa Marinduque, Tagalog. Na ang sabi, yun yung most archaic, pinakalumang wika sa mga Tagalog. Sabi, kaya yung mga salita namin, hindi alam sa Manila. Kasi yung Manila naman, di ba, melting pot na siya ng iba-ibang ethnicity natin. So, para sa akin, syempre nag-evolve na rin yon. At least nung 80s o nung lumalaki ako. Para sa akin, may mga salita rin kami na Bisaya yung salita rin. Meron ding Bicol. Meron ding, kasi yung influence namin bilang isla, so yung mga neighbor namin, Bicol, Quezon, Mindoro. Yung Mindoro, may isang wika pa rin sila doon. May sarili silang wika. So parang rin, may variety na siya. So kaya yun yung sinasabi kong dialect. So ang dialect namin, Marinduque, Tagalog. Okay. Alex, makes sense. Makes sense. Yung magulang ko, sa bahay nila, parang nahalo rin yung mga salita nila. Kalahati Tagalog, kalahati Ilocano. Parang naging dialect na siya. Oo, kaya parang may sarili na naman. So kaya mo maintindihan Ilocano din or wala? Medyo kaya. Magaling ako nung bata pa ako. Pero nakakaintindi medyo sa ngayon. So, aling mas galing mo, Tagalog o Ilocano? Hindi ako makasalita ng Ilocano. So, Tagalog, mas magaling ako sa Tagalog. Like, para sa pakinggan tsaka magsalita, like pareho, ibig sabihin mo? Mas magaling ako sa Tagalog.
Oo, 'no. Mm. So, nakikita niyo yung yung function ng Tagalog sa Pilipinas, gusto kong sabihin na yung Tagalog ay parang kumbaga sa global community, English, 'di ba? English yung ginagamit na salita para magkaintindihan yung iba-ibang bansa, 'no? Mhm. Sa Mm. sa Pilipinas, Tagalog yung ginagamit na salita para magkaintindihan yung mga taong nasa Mindanao, taong nasa Luzon, sa Ilocos, 'no, Tagalog. Kung hindi ka Ilocano, oh, para magkaintindihan tayo mag-Tagalog na lang tayo, 'no, tama? Tapos Mm. din may observation lang ako. Kasi parang merong mabigat na rivalry between Visayan and Tagalog. Ang tagal. Teka, tingnan natin. Kasi mga Filipino rin na kahit ako, 'pag guilty ako, Visayan, Bisayan. Pareho lang 'yun. Mm. Visayan kasi English para maisama sa English, 'no. Bisayan para Tagalog. Mm. Kasi parang may problema doon. Kasi parang yung Tagalog, merong superiority complex. Yung Mm. Visayan, parang nagiging inferior, pero hindi dapat. Tapos kung inferior, parang merong something against sa mga taong Tagalog. Mm. Tapos rin, ang experience ko nung nasa Davao ako, pasensya naman ako nagkukuwento. Nung nasa Davao ako, tumigil ako sa isang simbahan lang para magpalipas ng oras. Tapos yung katabi ko matandang babae. Tapos ang nag-start ako ng conversation sa katabi ko. Tinanong ko siya sa Tagalog. Sabi ko, "Anong oras na po?" Kasi wala akong Mm. tapos wala pang cellphone nung time na yun. Tapos siyempre tumingin siya sa relo niya, naintindihan. Tapos siyempre sinagot niya ako sa English, ganyan. Mm. Tapos mabait naman siya, warm. Tapos parang nagtuloy-tuloy yung conversation namin. Sabi niya sa akin, "Hindi ako komportableng magsalita ng Tagalog, mag-English na lang tayo." Mm. Kasi ang wika niya, Cebuano, kasi nasa Davao siya. Mm. So, natural lang yun. So, kung hindi siya komportableng mag-Tagalog, mag-i-English na lang. So, Mm. nagkataon naman marunong akong mag-English. So, nag-English kami. Pareho kami Mm. Pilipino. So, ang punto ko lang dun, yung English kasi 'di ba halimbawa nasa Thailand tayo, gusto nating kausapin yung local, marunong ka bang mag-English? Para magkaintindi English na lang tayo. So, gano'n din sa Pilipinas. Hindi ako marunong ng halimbawa nasa Baguio tayo, hindi ako marunong mag-Ilocano, Tagalog na lang po, "Magkano ito?" O bibilhin ko, magkaintindi Mm. gano'n. Alex, sige anong comment? Nung sinabi mo, yung karanasan mo sa Davao, um, parang madalas yung nangyayari din sa Baguio halimbawa. Mm. Mas madali, meron mga tao, nung mas madali sila mag-usap sa English Oo. kaysa sa Tagalog. Oo, tama lang Hmm, naman. yung mga lolo, lola ko, Na English gano'n lang. English. Tama 'no. Pero din Hini halimbawa, Alex and Kelly, kung tawag dun, time travel tayo siguro nung, 1920s tayo. Mas panahon malamang din. mas malamang nag-uusap tayo sa Espanyol, hindi sa English. O di Mm. kaya sabihin natin, ah, mas malayo pa sa 1920s, mga 1800. Mm. Malamang sa Espanyol nag-uusap yung mga tao, palagay ko lang. Anyway, sige, kayo Pero sa naman akin parang respectable 'yan, hin hindi pa natin sinabi o, um, um, ewan ko kung ito yung, naranasan mo, um, pero, um, marami sa pamilya ko, tatay ko, biyenan ko, maraming dialect
alam nila. Oo, posible. Lalo na kung naglilipat-lipat sila ng tirahan. Or Posible. ini-imagine ko, um, habang lumalaki sila, maraming mga kaibigan nila, baka Ilonggo yung kaibigan or Cebuano. Tapos, kasi para sa mga bata, baka mas madali sila matuto ng ibang mga wika. So, Oo. ko rin maraming sila alam ibang wika. Oo, posible naman din. Posible. So respectable para sa akin. Oo. Respectable. Parang multilingual. Multilingual ang mga Pilipino. Hindi. Lalo pa kung alam nila Espanyol. Di ba? Kaya kahanga-hanga. Alex, sabihin mo kahanga-hanga. Kahanga-hanga. Oo. Anong ibig sabihin? Kahanga-hanga. Admirable. Admirable. Oo. Kahanga-hanga yung ganong quality natin, mga Pilipino. Isasama na natin sarili natin. Kahit sila yun. Sa totoo lang or para sa akin, like, wala akong maraming kaibigan Pilipino na multilingual sa wika ng Pinas. Like, syempre English at saka like kadalasang Filipino, syempre. Pero like, oo naman, like kulang mga kaibigan ko na multilingual sa ibang wika ng Pinas. Okay. So sayang. Okay. Para sa akin sa buhay para ko. pero Kelly, nanay mo, 'di ba may sariling wika sila doon sa sa Zambales. Zambales ba? Oo. Oo, may sarili silang wika doon. So nanay mo, multilingual si nanay mo. Hindi naman. So yung problema sa pamilya ko, kasi Ilocano sila, pero yung nanay ko at saka isang tito ko, kasi bunso ng lalaki siya, like my uncle. Like sila dalawa, like wala silang alam na Ilocano. Purong Tagalog lang. Pero yung ibang pamilya ko, yung ibang kamag-anak, like yung ibang tito, tita, at konting pinsan ko, nagsasalita din sila Ilocano. Pero si nanay ko at isang tito ko at yung pinsan ko, like, wala silang alam. So, Kelly, oo, sabi mo, wala akong kaibigan multilingual sa wikang Pilipinas. Pero may mga distant relative ka na multilingual. barely. Oo, yung pinsan ng nanay mo, posible. Oo, pero like sa buhay ko, like wala akong interaction, wala akong kausap ganon, like as in kaedad ko, like yung mga pinsan ko, like just Filipino at English lang. Kelly, manawagan ka. Alam mo yung manawagan? Hindi ko alam. Alex, alam mo, manawagan ka. Sa sa broadcast media natin sa Pilipinas, pwedeng sa radio o di kaya sa sa TV. Sasabihin ko, ako ang magsisimula. Nananawagan po si Kelly sa mga naghahanap siya ng mga kaibigan na pwedeng makausap sa iba-ibang salita ng Pilipinas, sa iba-ibang wika. Ibig sabihin mo, you wanna broadcast? Oo, Like ano? Kelly, manawagan ka sa mga nanonood. Ganon. Si Kelly po nananawagan. Baka pwedeng makipag-connect kayo kay Kelly para magsanay kayo sa wikang Ilocano, ganyan, at iba pang wika natin sa Pilipinas. LOL. Yun. Kelly. Alex, reaction? Diba nasa Washington DC, area yun. Maraming mga Ilocano doon. Palagi ko meron. Talaga? Palagay ko meron yun, Kelly. May mga keyword. Ilocano in Washington DC. Ilocano in Maryland. May ganun. Pero meron. yung problema, like pagdating sa
tungkol sa dito or tungkol sa dyan ay like kadalasan yung grupo ganun sa like if I do a Google search ay parang like matatanda. Oo, yeah. So, medyo weird para sa akin. Yun lamang. Oo. Sa edad namin. Kaya mahalaga pa rin, Kelly, na mag-aral tayo ng wika. No? Sana meron katulad ko na nagtututor ng Ilocano. Mm. No, Like, sana. nahanap ko konting tutor sa italki para sa Ilocano, like just searching lang, Oo. pero natatakot ako para magsimula ng Ilocano kasi yung takot ko ay, oh my gosh, malilito ako yung dalawang wika at hindi ko alam, napapansin ko, mas mahirap yung tunog ng Ilocano. Hindi ko alam. Kasi biased ako yung sagot kasi wala akong alam like at all para sa Ilocano. So, sa hinaharap, gusto ko subukan pero I'm just nervous. I'm scared. Okay. Oh, Alex, anong reaction? Ikaw naman. Oo. Para sa akin, sa ngayon, parang hindi ako interesado, unfortunately. Hindi ka interesado sa Ilocano? Matuto ng Ilocano. Ay, yung Bicolano, kumusta? Pwede. Interesado ka sa Bicolano? Parang curious ako. Kasi wala kang like karanasan sa Bicolana or Ilocano. Tungkol sa Bicolano, tama. Curious ako. Oo, kasi meron ka ng experience sa Ilocano. Tama. Ka na, nakakaintindi ka. So, gusto mo namang move on. Bicolano naman. Hello. Sorry to interrupt you listening. But here's the good news. I'm writing a newsletter at least twice a month. I write about quick Tagalog lessons, study tips, cultural insights, Philippine history, or anything that will inspire you speak Tagalog language. Sign up for my awesome newsletter. Find the link in the description down below. Oo. Oo nga. Okay. So, bakit wala kang interest or wala kang hilig pagdating sa Ilocano? Just because like, been there, done that? Parang hindi ako curious. So, nung sinabi mo, baka you will be confused, paano sabihin yun? Malito ako. Baka malito ka sa dalawang wika. Pero sa akin, I've already put it in two different boxes. Like I can recognize what's Tagalog, what's Ilocano. So that's a challenge. And I want to learn more. Gusto kong matutunan ng iba. Oo. Interesting. Like, gusto ko aralin ang Ilocano din, pero isa pang problema ay, like, kung aaralin ko siya, wala akong panggamit dito sa buhay ko. Like, wala akong kausap na Ilocano sila, or like dito sa US yung karamihan ng like Filipinos, like nagsasalita sila English at Filipino. So like gusto ko talaga aralin ang Ilocano din, pero it would be magaan lang, like walang pressure, masaya lang kasi hindi masyadong kausap dito sa bayan ko. O ganito na lang ang siguro payo ko sa inyo or motivation. Basahin nyo yung mga ang tawag doon, mga alamat na o di kaya mga kwentong pambata na nakasulat sa Ilocano, mga alamat ng something tapos nasa Ilocano siya.
Or halimbawa, yung mga kwento tungkol sa aswang, ganyan, nakasulat sa dialect, sa wikang Bisayan, kung sa Bisayan. Yun ang ang magandang starting point, Kelly. Hindi kaya mga kanta, mga ang tawag doon, mga folk songs na nakasulat sa Ilocano, ganun. Ayun, diba? Ganun din, Alex, research Masaya. mo sa Bicolano. Ano yung mga kwento ng matatanda na nakasulat sa Bicolano? O di kaya mga kanta, mga tula na nakasulat. Yun yung magandang starting. Oo. Kaya kaya ang laging suggest ko sa inyo, bisitahin niyo yung website na Project Gutenberg. Doon mo mada-download yung ibang mga literature. Pakisulat? Isusulat ko dito. Project. Ewan ko kung double T nga ba yun. Pakiayos na lang yun sa website ko. Project. Oo. Tapos pwede kang mag-download. Okay. Oo, ng mga free e-books yan. Kaya lang yan yung mga archive na yung 100 years ago. Tama, oo. 100 years ago nga. Kasi libre na yun. Hindi ka na ang tawag doon, hindi ka na guilty of copyright protection kasi nandun na siya sa project. So, doon ko na download din yung No Limit Tangere at saka kung ano pang may mga kwento doon. Meron kaya No Limit Tangere sa English? Doon sa Palagay ko project. meron, Kelly. Subukan mo lang. Alam ko, din-download ni Bruce yung English version. Kasi alam ko yung una ay Spanish, di ba? Oo. Oo. At like kaya ko sa Spanish pero oh my gosh, like nosebleed ako kaagad. Kasi matagal na lingkuhan. Oo. So yun ang kayo ay ikaw, Alex, nasa advanced level na kayo ng Tagalog. Yun yung sunod kong exercise para sa inyo, challenge. Magbasa kayo ng mga ancient stories. Ancient stories. Sa Project Gutenberg. Yung tulad nun, isama mo na yung No Limit Tangere. Regardless kung English man siya, basta ang mahalaga. Maintindihan nyo, tapos pwede nating pag-usapan sa mga session natin. O bakit ganun yung pagkakasulat ni Jose Rizal sa ganun character. Ayun. Yun. Okay. May tanong ako, ate. Kasi minsan nakipag-usap ako sa ibang lalaki. Nasa edad namin siya. Sinabi ko sa kanya yung pamilya ko ay Ilocano. Oo. Sinabi niya, so hindi kayo Pilipino. Bakit? Mali naman. Tinatawa niya ako. Ano? Anong ibig sabihin yun? Hindi ko rin maintindihan, Alex, kung bakit niya sinabi yan. So, ang tanong ko, Alex, nasaan siya? Sa Australia? Dito sa Australia. At saka, yung ninuno niya. Ninuno, ancestor, Ninuno. Ay Ilocano rin. So, nalito ako. Bakit niya sinabi? Hindi niya pinaliwanag kung bakit niya sinabi? Hindi. Tinatapon. Tapos tinanong mo naman ako. Tinatanong mo ako kung bakit. Akala ko obvious. Hindi, walang ganun sa alam ko, Alex. Lahat tayo Pilipino. Pag ipinanganak ka sa Pilipinas, Pilipino ka. Tapos din, Kelly, katulad ninyo, Alex, nasa sa inyo na yan kasi ang parents ninyo, mga magulang ninyo, Pilipino. Para sa akin, Pilipino rin kayo kahit hindi kayo lumaki at tumira sa Pilipinas. Oo, Pilipino pa rin kayo.
May, di ba? Pero sa akin, Walang racism dito. oo, wala. Kahit Australiano ka, kasi obvious naman at saka yun yung pinanggalingan ng mga ninuno natin sa Pilipino to. Pero halimbawa ako, nasa Amerika ako, siyempre kailangan sumunod or kailangan embrace ko yung kulturang American. Kailangan. Pag hindi, di ba, patay ako. Para pakikisama. Oo, pakikisama. At para na rin mag-evolve din ako bilang tao, tama? Oo, kailangan ko mag-evolve. Kasi kung nasa isang box lang ako, hindi ako lalago, no? Mm. Kaya gano'n din kayo, Kelly, 'di ba? Kasi ang orientation mo ay Amerika, gusto mong lumago bilang tao, aaralin mo or curiosity mo, ano yung tungkol sa Pilipinas? Ano Mm. yung mga tao sa Pilipinas? Gano'n ka rin, Alex. Mm. Oo, so tuloy-tuloy lang tayo. Mm. 'Di ba? Magkakasama tayo palagi. Nandito lang ako para sa inyo. Ayos. Ayun. Thanks for watching. Now, you know why exploring multiple Philippine languages matters. For quick tutorials, study tips, and personal updates twice a month, sign up for my free newsletter and hit subscribe to join our growing community of learners. Mabuhay!